ng Bible, kailangan ganyan na nasa isip natin. Ano? Ito yung mga salita ng Diyos at dapat natin bigyan ng panahon, atensyon, at maging bukas tayo sa mga tinuturo ng Biblia. Ano? At ngayon, meron tayong oportunidad para mag-aral ng God's Word. At ang ating pong babasahin ay mula po sa 1 Samuel, 1st chapter. Saan po natin ang ating pong Bible sa 1 Samuel 1 to 8. At tumayo po tayong lahat habang pagbigay galang po natin sa pagbasa ng salita ng Diyos. Kung tayo po sumubaybay sa awit ng choir, ang Panginoon ay nagsalita sa atin through the Bible at through Jesus Christ, na nasulat din ng kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng kanyang mga alagad at ang tawag natin na New Testament. So dito tayo sa Old Testament, bahagi ng salita ng Diyos. At basahin po natin ito tuwing kamakalawa, kayo po isasama sa pagbasa at maging sa huling talata. So ito po ang mga unang verses ng 1 Samuel. Tignan po natin ang nilalaman ng salita ng Panginoon. Simulan ko na po, verse 1. May isang lalaking taga Ramataim Zophim sa lupaing maburol ng Ephraim na ang pangalan na Elkana, na anak ni Jehoram, na anak ni Elihu, na anak ni Tohu, na anak ni Zuf, na Ephraimita. Siya may dalawang asawa, ang pangalan ng Isay Ana at ang isa pa ay Penina. Si Penina ay may mga anak, ngunit si Ana ay walang anak. Ang lalaking ito ay pumupunta taon-taon mula sa kanyang lungsod upang sumamba at magandog sa Panginoon na mahukbo sa Shiloh, na doon ang dalawang anak ni Eli na si Hofni at Phinehas ay mga pari ng Panginoon. Kapag dumarating ang araw na si Elkana ay naghahandog, kanyang binibigyan ng mga bahagi si Penina na kanyang asawa at ang lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit si Ana ay binibigyan niya ng dobling bahagi sapagkat minamahal niya si Ana, kahit na sinarhan ng Panginoon ng kanyang bahay bata. Siya ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw upang inisin siya sapagkat sinarhan ng Panginoon ng kanyang bahay bata. Gayon ang nangyayari taon-taon. Tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon ay ginagalit niya si Ana. Kaya't si Ana ay tumangis at ayaw kumain. Panghuli, sinabi ni Elkana na kanyang asawa, Ana, bakit ka umiyak? Bakit hindi ka kumakain? At bakit nalulungkot ang iyong puso? Hindi ba ako higit pa sa iyo kaysa 10 anak? The Lord bless po ang ating binasa at tayo po'y mag-pray. Salamat Lord sa oportunidad na ito. Dalangin po namin ang aming pong panahon na ito ay gamitin mo po upang ma-challenge po kami lahat na magtiwala sa iyo at ilapit sa iyo aming po mga kabigatan. Salamat Lord at dalangin namin na kausapin mo kami, maging bukas ang aming mga puso, pati ang aming mga isip sa aming po mga pag-aaralan. Nawa ito po yung magbigay ng kaluguran sa iyo. Mataas pong yung pangalan, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At tulungan mo rin po ako maging blessing sa akin po mga kapatid. Ito po ang panalangin in Jesus' name. Amen. Muna po. May nagri-ring na telepono po. Baka... Ano po mga kapatid, reminder lang ating silent mode or kung wala naman tayong na-expect na tawag, ay pwede nang i-off. Of course, yan, kung yung ginagamit nyo sa okay lang din. But lang natin ang mga sound. Minsan nakakalimutan, naalala ko rin yung speaker natin, di ba? Yung cellphone niya yung tumutunog. Hanap tayo na hanap, no? Cellphone pala niya yung tumutunog. Okay, nangyayari talaga yan. Dati nga may tumunog, worldly song. Worldly song yung tunog. Kaya imbis na pumunta sa likod, nag-forward na dito na gano'n. Sisi na. Yung pangalawang bahagi ng kwento, hindi totoo yun. Yung una totoo. Mother's Day today, maubos na naman ang cake ng Goldilocks. At Red Ribbon.
Nyo, ang iba-iba ang pamilya natin, ano? Walang pamilyang magkaparehas. At dahil itong sermon na ito, para sa lahat naman ito, pero siyempre, special mention ng mga nanay, kaya mas madalas natin sila mabanggit. So, huwag yung isipin na hindi naman ako nanay, hindi na para sa akin yan. No? I mean, general principles dito na matutunan tayo. At iba-iba ang sitwasyon na kinalalagyan ng mga nanay. Yung iba nasa mahirap na sitwasyon, yung iba naman nasa mas mahirap na sitwasyon. No? Iba-ibang sitwasyon. Minsan komplikado na sitwasyon. May mga iba sa inyo na meron kayong mga asawa na hindi pa mananampalataya, di ba? At minsan ay, iba, ako, tatay ko, for many years, unbeliever siya nauna na save si nanay. So, hindi naman niya kami pinapagalitan o pinapahadlangan sa pagsamba. Pero baka ang iba sa inyo, unbeliever kayong asawa na iba't ibang paraan kayo ay nahadlangan o inuusig. May ibang mga nanay na, not just talking about here, kundi in general, na nasa isang relasyon na kung saan mapang-abuso ang asawa, mapang-abuso sa salita, o minsan sa pisikal. May mga nanay na may asawang tamad, irresponsable, buhay binata. Hirap yon, lalo kung maraming anak. May mga nanay na unfaithful ang kanilang asawa sa kanila. May kahati sa puso ng kanilang mister. May mga nanay na nasa sitwasyon sila na yung kanilang mga biyanan ay nagiging balakid sa maayos na relasyon nilang mag-asawa. Minsan may mga nanay na nagkakaroon ng mga anak na hindi marunong magpasalamat. Kakaroon ng mga anak na pinababayaan ng kanilang nanay. Nangyayari po yun. May mga pagkakataon pa nga na sinasaktan ng mga nanay ng mga anak. Anong hirap maisip, pero totoo, nangyari yun. Iba-iba ang sitwasyon ng mga nanay. At hindi ko alam kung ang sa inyo, sa atin dito, sa ganitong karaming tao, may mga chance na iba sa inyo ay nasa talagang very challenging na sitwasyon. Komplikado, pastor, ang pamilya namin. Huwag kayo mawala ng pag-asa. Minsan naisip natin na wala na, ganito na yung pamilya ko. Or maybe hindi ka nanay, pero anak ka o ano ka. Ay kita mo, gulo ng pamilya namin. Ang gulo ng pamilya namin. Huwag ka mawala ng pag-asa. At wag mo ring hayaan na yung mga challenges sa family mo, yung mga komplikasyon sa pamilya mo, ang magnakaw ng kagalakan mo. Ito po ang ating tema, mga kapatid, ngayong umaga. Anong gagawin natin kapag ikaw ay nasa isang komplikadong sitwasyon sa iyong pamilya? Maraming hamon, Well, makita natin dito kay Hannah, or sa Tagalog, Ana, nang ibig sabihin ay grace. Entrust your complicated family challenges. Pagkatiwala mo ang iyong mga komplikadong hamon sa pamilya sa iyong Diyos na tumutugon ng panalangin. Oo, komplikado ang sitwasyon mo, pero meron kang Panginoon na pwede mong lapitan at dapat mong lapitan na hindi man magbago ang sitwasyon mo, bibigyan kanya ng galak, bibigyan kanya ng karunungan, bibigyan kanya ng lakas para manatili ka na may pag-asa at may galak habang nagpapatuloy ka sa kanya. So, iba ba ang setup ng family ninyo? Nasa komplikadong kalagayan ka ba ngayon sa iyong pamilya? Anong gagawin mo? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong komplikadong pamilya at mga challenges sa iyong pamilya. Kasi ang Diyos nakikinig at tumutugon sa ating mga panalangin. So ang ating kwento ay binigyan tayo ng, alam natin to sa konteksto natin,
Na ang nangyari po itong kwento na ito patungkol sa isang taong pangalan na si Elkanah. Ano, na nung panahon po sa pagitan ng pagkamatay ni Joshua at sa panahon na bago sila nagkaroon ng hari sa Israel. Okay? Ang tawag diyan ay panahon ng mga hukom, mga judges. Nung namatay si Joshua, wala talagang pumalit sa kanya na isang leader. At in some ways, bagamat nasa promised land ng Israel, nakabahagi sila rito. At ano ba nangyayari ng panahon na ito? Well, tignan natin yung last verse ng Judges. Okay? Kasi ito ang nagbubuod kung anong sitwasyon meron noong panahon ng mga judges, ng mga hukom. Time period after the death of Joshua before they had the first king. So tignan natin, Judges 21:25, no? Sabi diyan, ng mga araw na iyon ay walang hari sa Israel. So walang isang leader na magbuo sa kanila. Sabi rito, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Yan. Ito yung panahon na nabuhay din si Ruth. Yung pamilya ni Naomi. Ito yung panahon na nabuhay si Elkanah kasama ng kanyang dalawang asawa, Penina and Hannah. Isipin niyo po ito mga kapatid, i-apply mo na lang sa kalsada, sa traffic rules. I-apply mo na lang dyan. Kung lahat ng driver gagawin niya ang tama sa kanyang paningin, anong mangyari sa atin? Maraming mamamatay, maraming masisira na sasakyan at infrastructure, magulo, di ba? Isipin mo, i-apply mo yan pagdating sa morality, pagdating sa kung ano ang tama o mali. Kaya nga alam niyo mga kapatid, kapag ang Biblia tinalikuran natin, kahit ano pwede na. Kapag hindi natin pinairal lang salita ng Diyos sa pamilya natin, sa church natin, sa buhay natin, kahit ano pwede mo nang gawin, wala nang pipigil sa iyo. Ibig sabihin, ang salita ng Panginoon napakahalaga. But at this time, wala silang hari to unify ang kingdom. At itong kanya-kanya tayo ng tama o mali. Marahil itong dahilan, kaya yung pamilya ni Elkanah ay ganon. Tignan natin yung komplikadong pamilya. Ang ganda ng pagkakasulat dito. Maiksi lang pero alam mo na ang sitwasyon. 1 Samuel 1 and 2, may isang lalaking taga-Ramataim Zophim sa lupain maburol ng Ephraim na ang pangalan ni Elkanah na anak ni Jeroham na anak ni Elihu na anak ni Tohu na anak ni Zuf na Ephraimita. Sabi nung iba, kaya yung mga nilalagyan ng mga salinlahi, usually yan yung mga tao na importante, mga tao na prominente, maaaring may kayamanan din itong si Elkanah. Verse 2, ito, very simple, very short. Siya may dalawang asawa. Okay, alam mo na agad yun. Yun pa lang, alam mo na there's something wrong with this, di ba? Kasi nauna na, di ba? Nauna na ang kautusan sa Ten Commandments, maliwanag, pinagbawal ng Panginoon ng adultery. So ito ay nandiyan na, yun ang sitwasyon nila. May dalawa siyang asawa. Ang pangalan ng isa ay Ana at ang pangalan ng si Penina. Tapos, si Penina ay may anak, si Ana wala. Alam mo na agad, ang sitwasyon to. Hindi magiging maganda to. Di ba? At habang binabasa mo ang kwento, mas nabubuo sa iyo yung picture, talagang komplikado tong pamilya na ito. Okay? Si Elkanah, sabi diyan, taga-maburol na lupain ng Ephraim. Pero, may mga nagsasabi na maaaring itong Ephraim na ito, hindi talaga yung Ephraim as a tribe, kundi yung Ephrata na nasa Bethlehem. Okay, and, hindi natin alam for sure. Kasi pag sinabi natin na, anong the difference, Pastor? Yung Ephraim, ibang tribo yon. Yung Bethlehem, bahagi yon ng tribo ng Judah. Ayan. So, anyway, may mga complications doon, but hindi natin discuss. But
Doon siya galing sa lugar na yan. At may dalawa siyang asawa, yung isa may anak, yung isa wala. Later on, malalaman natin na sino ang mas mahal ni Elkanah? Yung may anak o yung wala anak? Nabasa natin, di ba? Yung walang anak. So, komplikasyon yun. Komplikasyon na naman yun. Siyempre, pag biruin mo, yung dinisenyo ng Diyos na pang-isahan lang na ibibigay mo ang puso mo, ginawa mong dalawa. Yung pala problema na yan. Tapos yung mas mahal mo, yung mas hindi, yung wala anak. Ano? So, magulo, komplikado ito. Ngayon, napaisip kayo, Pastor, di ba sa kwento natin si Hana yung mabuti? Di ba? Pag binasa mo yan, long story short, si Hana po ay magkakaroon ng anak, yung anak niya magiging leader ng Israel, yung kailangan ng Israel, no? Bibigyan ng Lord, pamagitan ni Hana. So, siya yung example dito maganda, no? Pero isipin mo, Pastor, paano ba ito, Pastor? Pinapabayaan na lang ba ng Panginoon na meron tong taon to, dalawa asawa niya? Ano? At parang okay lang. Na-approve ba sa Panginoon ito? Gayong sinabi niya, nauna na sa Ten Commandments, di ba? Sa ika-7 utos, na huwag mangalo niya. Ano ba? Paano ba ito paliwanag natin, Pastor? Ano? Nagbabago ba ang Diyos? Well, hindi ito ang paliwanag natin dyan. Ano? Ang mababasa natin dito ay kinuwento sa atin kung ano nangyari. Hindi kung anong dapat din mangyari sa atin. Okay, ulitin ko ha. Itong mga nakalagay dito ay nirecord sa atin faithfully kung ano talaga yung nangyari. Ang tawag natin doon ay descriptive. Dinidescribe ito nangyari. No? Hindi sinasabi na, yung nangyari sa kanila, ganito rin gawin nyo ha. Hindi. May mga nakalagay sa Bible na ito gagawin nyo, ha? Kaya sa Ten Commandments, diba? Mahalin nyo yung mga magulang, yung galangin sila. So, yun ang tawag doon, prescriptive. Ito yung gagawin nyo. Pero nakalagay rito, sinabi lang kung ano nangyari. Descriptive. Ano? Halimbawa, ako, nagkwento ko sa inyo. Actually, nalaman ko to na merong isang pamilya, walang tatay, parehas babae. Ano? Meron silang, nag-adapt sila ng anak, tapos parehas sila na babae. Kinuwento ko sa inyo yan, hindi naman ibig sabihin na approve ako dyan. Diba? Sinabi ko lang sa inyo kung ano yung nangyari. So, alam natin na hindi nito binibigyan ng katwiran ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Bakit? Kasi maliwanag na sa ika-7 utos. Di ba? Huwag mangangalo niya. So, yun ang bakod natin sa pag-interpret nito. Huwag natin sabihin na, okay naman pala, no? Okay naman pala na dalawang asawa. Kita mo yung si Elkanah, no? Ang ganda pa example, si Hana, no? Yung pong maliwanag na sinasabi ng Bible, yon ang mangingibabaw sa lahat ng pagkakataon, lalo na kapag may story. Okay? At ba't ganito nangyari sa kanila, Pastor? Well, paliwanag natin kanina, di ba, na sila'y nasa panahon na ginagawa ng bawat tao ang tama sa paningin nila. So, that's the reason kung bakit mababa ang moral standard nila. Kasi yun ang panahon nila. No? So, sa kanila, katanggap-tanggap yun, but it doesn't mean na iniendorso ito ng Panginoon sa atin. At lahat ng pagkakataon, makikita mo yung maraming asawa. Sa Bible, napakagulo. Di ba? May kilala ba kayo sa Bible na maraming asawa? Si Solomon, yun talaga ang boss. Dami asawa nun. Meron pa siyang mga concubines. Maganda ba nangyari sa kanya? Yun ang dahilan kung bakit siya napunta sa idolatry. Di ba? Yung mga foreigners pa yun. Hindi maganda ang nangyari. Si David. Sino mo si David? Marami asawa yun. Ano nangyari sa kanya? Ang gulo ng pamilya niya. Bandang uli, yung mga anak ng patayan. At yung isa nagrebelde pa laban sa kanya, di ba? Huwag ka tayo lumayo, si Elkanah. Tingnan mo nangyari sa kanya. Tingnan mo nangyari sa pamilya niya. Hindi mo babasahin yung mga kwentong kagaya nito, tapos sabihin mo, wow, sana ako rin maging ganun. Hindi maganda ang nangyari. So, sa pagtuloy natin, verses 3 to 8, ay pinaliwanag pa mabuti, binigyan pa ng detalye, ang sitwasyon ni Hana. Okay, verse 3.
Ang lalaking ito ay nagpupunta taon-taon mula sa kanyang lungsod upang sumamba at magandog sa Panginoon sa mga hukbo sa Shiloh. Ang Shiloh po ay isang lugar. Ano? At alam natin, kung tatanungin kayo, saan dapat sumamba ang mga Israelita? Sabihin nyo, Jerusalem. Di ba? Pero at this time, hindi pa napapasa kanila ang Jerusalem. Si David ang kukuha doon. No? Matagal pa, no? So, Samuel, Saul, David. Ganun ang matagal pa. At wala pang templo noong time na ito eh. Meron sila ang tawag ay tabernakulo. Kung saan ito yung parang templo, kaya lang tolda. Kinakalas nila yon kasi, di ba, palipat-lipat sila nagka-travel sila eh, galing sa Egypt, palipat-lipat sila, so kailangan yung kanilang place of worship ay pwedeng kalasin at buuin ulit. Ano? So, sa puntong ito, sa lupain na sila ng Promised Land, wala pang temple, andun pa rin yung tolda, andun pa rin yung tabernacle, pero ang tanong, saan nakalagay? Nasa Jerusalem ba sa Shiloh? Yun ang place of worship nila. Ano? So, if you gusto mo mag-offer sa Panginoon, alinsunod sa inutos niya sa Leviticus, pumunta ka doon sa Shiloh. Ano? Ganun ang gagawin mo. So, yun ang ginagawa nila rito. Tignan natin, may mapa dito. Tignan natin. Ayan. So, yung Shiloh, yung kulay pula sa baba, ano? Yung Rema, taga dyan mananatili si Samuel later on. Yung nandun sa may maliit na box, yan po yung itsura ng drawing ng tabernacle. Tolda lang yan, di kalas. Hindi kagaya ng templo ni Solomon na napakaganda at napakalaki. Ano? So, ayan. Masyado ilapit, baka mapasok tayo dun sa loob ng templo. So, ganyan po ang itsura. No? Okay. So, you got the idea. Sige, tuloy po natin. Pagbabasa natin, so, sa verse number 3, inintroduce tayo sa mga karakter sa 1 Samuel na magiging prominente. No? Andiyan si Eli, siya po ang high priest, at si Hophni and Phinehas, mga priests of God, pero later on, pag binasa mong buhay nila, masarap saktan itong dalawa. Ano? So, verse 4, kapag dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahandog ng kanyang binibigyan ng mga bahagi sa Penina. Okay, so, pumupunta po sila doon. Hindi natin alam bakit, ang mga Israelites, base po there's a passage dito, pero wala dyan sa screen natin, sa Exodus chapter 23, 3 beses sa isang taon, required ang mga Israelites na pumunta sa place of worship para sa 3 feasts. Hindi natin discussion, but so mayroong mandatory na panahon ng pagpunta. Maybe itong di-describe sa atin na ito ay isa sa mga yon. Or maybe isang family vow na ginagawa nila, itong gagawin natin, not necessarily part of the 3 feasts, but itong gagawin natin. Ngayon, binanggit po dyan sa verse 4, merong offering, merong pong kain. Kapag dumarating ang araw na si Elkanah ay naghahandog, tapos kanyang binibigyan ng bahagi yung kanyang pamilya. Bilang ang ginagawa po nila, bilang last part ng kanilang paglalakbay, pilgrimage, naghahandog sila ng mga animals. Maybe dala nila yon or maybe binili nila ron. At yun po ay bahagi sa utos sa kanila ng Panginoon. Pero may mga handog po kasi na iba-iba eh. No? May handog na susunugin lahat yon doon, wala matitira. Pero may mga handog na kukuha lang yung priest ng parte at yun ang magiging kinatawan ng kabuuan ng, halimbawa, sabihin natin kambing o tupa o baka. Ano mangyayari doon sa natira? Meron pong offering na binibigay yon sa mga nag-offer at kakain sila doon sa malapit sa temple. Sign yun ng fellowship with God na tinanggap na ng Diyos yung kanilang offering. So, yung sinabi dito na nagandog siya, binigyan niya ng bahagi si Penina at saka si Hannah. Ito po yun, ito po yung mga hinandog niya tapos binibigyan nila ng portion para kumain before the Lord yung kanyang family. Okay. So, tignan natin dito. Dito pa lang parang kahit wala nang salitaan, medyo si Hannah, medyo malulungkot na siya rito. Di ba, mo kakain kayo. Sa kabilang table, diyan yung mga anak ni marami siyang anak,
At least dalawa. Andun yung mga anak ni Penina. Pero siya, wala siyang anak. Tatakbuhan yung mga bata. Kwentuhan siya. Wala siya anak eh. Mamaya, pag binasa natin, hindi pala tahimik, siya pala talaga kinukutya, at ang tawag dito, pinoprovoke, ni Penina. So tuloy natin. Sabi rito sa verse number 5, ngunit si Ana ay binigyan niya ng dobling bahagi. Ayun. Sapagkat minamahal niya si Ana, o si Hana, kahit na sinarahan ng Panginoon ng kanyang bahay bata. You see? So, hindi pantay ang pagmamahal ni Elkanah. Verse 6, siya ay labis na, ito po mga kapatid, panibagong impormasyon, siya, si Hana, ay labis na ginagalit ng kanyang kaagaw. So, ginamit yung kanyang kaagaw, tumutukoy na maybe siya yung una, maybe, upang inisin siya, sapagkat sinarhan ng Panginoon ng kanyang bahay bata. Paano siya kinukutya nitong si Penina? Siguro may kinalaman doon sa, wala siyang anak, wala niyang anak. Yun yung sinabi dito. So, alam mo na nga yung sitwasyon, tandaan niyo po mga kapatid, noong unang panahon na pag walang anak, may hindi magandang tingin ng mga tao. Nila na wala ang favor ng Panginoon sa kanyang buhay. Marami nagawa siyang hindi tama noong unang panahon, ganun ang tingin nila. So parang mayroong social stigma, hindi maganda ang tingin sa mga taong ganun. Of course, we know na hindi totoo yun, di ba? So tuloy natin. Verse 7. Gayon ang nangyayari taon-taon. So you wonder, maaaring hindi sila magkasama sa bahay itong dalawang families na ito, no? But there's this one time of the year na magkakasama sila. Taon-taon, so meron itong pagkapatuloy, hindi ito one time, kundi annual. Tuwing pupunta siya sa bahay ng Panginoon ay ginagalit niya si Ana. Ano naging epekto nito sa kanya? Paano hinandle to ni Ana? Pinagpaglang ba niya? Ano ngayon? No, sabi rito, kaya't si Ana ay tumangis at ayaw kumain. Naranasan niyo na ba na sobrang lungkot niyo, iyak kayo na iyak, hindi kayo makakain? Pero nangyari mabigat ang dating sa kanya. Si Elkanah naman, nagtatanong pa. Sabi ni Elkanah kanya, Ana, ba't ka umiiyak? Madi ka kumakain. At bakit malungkot ang iyong puso? 3 tanong pa. 3 tanong. Hindi ba ako'y, eto dagdagan pa niya, haba ng hair niya, hindi ba ako'y higit pa sa inyo kaysa 10 anak? Siyempre, iba yung nangyayari kay Hana, So, ang hirap ng sitwasyon nila rito, Not only, dalawa sila, nagsishare, tapos siya pa yung nasa disadvantage, siya mas mahal niya ako, pero wala akong anak. Tapos, parang mas lalo pang nadidiin yung sitwasyon niya dahil siya ay nilalait, at kinukutya nitong kanyang karibal. At ito ay nangyayari taon-taon. Isipin mo, ito yung worst time na mangyari ito kasi, di ba mag-worship ka sa Panginoon, tapos ito nangyayari sa iyo. Napakahirap ng kanyang sitwasyon. At itong matinding sitwasyon na ito, ang nagtulak sa kanya para mag-pray. Tingnan niyo po, verses 9 to 11. So habang kumakain sila, hindi siya makakain, iyak siya na iyak, iniwanan niya habang kumakain yung pamilya ni Elkanah. At tumindig si Ana pagkatapos na sila'y makakain at makiinom sa Shiloh. Noon si Eli na pari ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. That's the tabernacle. Si Ana ay labis na nababaga, bagat na nalangin sa Panginoon. Kita niyo? Kung meron man magandang maidudulot minsan ng mga mabigat na problema, ito ay nagtutulak sa atin para lumapit sa Panginoon. 11, siya'y gumawa ng ganitong vow, panata, voluntary ito. O Panginoon ng mga hukbo, kung isabihin, the Lord of hosts siya, may control ng mga armies of heaven, kung tunay na inyong tinitignan ng pagdurusa ng iyong lingkod, at alalahanin ako, at hindi kalilimutan ng iyong lingkod, kundi iyong pagkakaloob ang iyong lingkod
ng anak na lalaki. Very specific request. Not just a child, but a man-child, a boy. Kung gagawin po niyo yan, Panginoon, aking ibibigay siya sa Panginoon sa lahat ng mga araw ng kanyang buhay at walang pang-ahit na daraan sa kanyang ulo. Pag binasa mo yung kwento, ang ibig sabihin niyan, ibibigay niya sa temple servants, kay Eli, yung kanyang anak, magtrabaho siya sa templo, mamasukan siya doon, magiging assistant. That's a little bit of a complication kasi nga, di ba, ang pwede lang naman doon mga Levites, di ba, no? So kaya, I don't know, marahil siya ay personal assistant ni Eli, maybe? Or maybe tama yung theory ng iba na galing siya sa Judah. But then again, hindi rin naman galing ang mga priest doon. No? But let's just leave it as that. Nakita natin dito mga kapatid na yung no razor, di siya aahitan. Ibig sabihin nito, parang sino naalala nyo sa Bible pag sinabing hindi aahitan? Di ba si Samson? Ito yung tinatawag na vow ng isang Nazarite. Ibig sabihin ng Nazarite, separated unto God. Sa Numbers chapter 6, na kapag nakita mo, kasi usually nagpapagupit ang mga tao, pag nakita mo siya, ayan, he belongs to God. No? In a special way. Okay, so this will be dedicated to the Lord. Itong batang ito, kung bibigay niyo sa akin. So ngayon, nagbigay sa atin dito mga kapatid ng insight pa, ano ba tong prayer ni Ana, at ano nag-i-epekto nito sa kanya. Last part of the story, verse 12. Habang siya'y patuloy sa pananalangin sa harapan ng Panginoon, pinagmasdan siya ni Eli sa kanyang bibig. You know. Si Ana ay tahimik na nananalangin, tanging ang kanyang mga labi ang gumagalaw. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi naririnig. Kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. Ano? This might indicate na this is not something na ngayon nyo lang nakita. No? So dahil sa morality ng mga tao noong time na yun, maraming pupunta talaga ng mga lasing. Kaya't sinabi ni Eli sa kanya, hanggang kailan nga magiging lasing? Alisin mo ang iyong alak. Ngunit sumagot si Ana, hindi, Panginoon ko. Ako'y isang babaeng lubhang na naguguluhan. Hindi ako nakainom ng alak ko, inuming nakalalasing, kundi aking ibinuho sa aking kaluluwa sa harapan ng Panginoon. That's a description of prayer, di ba? Ang bigat ng heart mo, idalangin mo ibuhos mo sa Panginoon. Huwag mong ituring ang nababaing hamak ang iyong lingkod sapagkat ako'y nagsalita mula sa aking malaking pagkabalisa at pagkayamot. So that drove her para manalangin sa Panginoon. So nag-iba yung impression ni Eli. Na sumagot si Eli at sinabi, humayo kang payapa at pagkaloob nawa sa iyo ng Diyos, ang Israel, ang kahilingan ng iyong dinulog mo sa Kanya. Ibig sabihin, tugunin naman ng Panginoon yung prayers mo. It's also a form of prayer. Lord, tugunin yung prayer niya. At sinabi niya, makatagpo nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong panalangin. Sana ay mangyari. Sa gayon nagpatuloy ang kanyang lakad, ang babae at kumain. Kumain na siya. Ano? Ayun, walang gana. Ngayon, kumain na. At ang kanyang mukha hindi na hindi na malungkot. Diba? Siguro, kung nandun ka, magtataka ka. Kanina lang, di makakain to. At iyak na iyak. Pero ngayon, kumakain na siya at mukhang may galak sa kanyang mukha. So that's the effect. At makita natin na tinugon ng Lord yung kanyang prayers. 1 Samuel 1:19-20. Kinaumagahan, maaga silang bumangon at sumamba sa Panginoon pagkatapos umuwi sa kanilang bahay sa Rema. At nakilala ni Elkanah, ibig sabihin nagkaroon silang physical relationship, si Ana. Nakilala ni Elkanah si Ana at kanyang asawa at inalala siya ng Panginoon. Hindi siya nakalimutan ng Panginoon, kundi this is now the time na gagawin ng Panginoon yung kanyang intensyon. Sa takdang panahon, si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sakto talaga sa kanyang hiningi. At tinawag ang kanyang pangalan Samuel sapagkat sinabi niya, hiningi ko siya sa Panginoon. Yung word na Samuel ay yung first part niyan ay sa verb na to hear. Yung L is God. Pinakinggan ng Panginoon. So, tinupad, kung babasahin yung kwento, tinupad ni Ana yung kanyang pangako. Talagang dumating ang time, binigay niya si Samuel doon para maging kasama ni Eli sa temple
habang siya nabubuhay. And then we also found out, nagkaroon pa ng ibang anak, si Hannah. Si Hannah. So, kita niyo po, yung prayers ni Hannah, sino ang nakinabang? Siya lang? Siya, definitely, nagkaroon siya ng anak Yakapin, kasama niya. Pero, huwag niyong kalimutan ng big picture, hindi lang siya nakinabang, kundi ang buong Israel. At that's part of God's plan. Makikita niyo mga kapatid na binigay ng Panginoon yung pinakakailangan ng isang bansa bilang tugon sa panalangin ng isang nanay na basag ang puso. Isipin mo, yung personal need, personal desire, personal struggle niya ay nagbigay daan para sa Panginoon to accomplish His national will. Hindi lang national, actually, worldwide. Kasi parto ng plano ng Panginoon. So, meron tayong 2 sermon points. Ito na, tapos na yung kwento. Ito yung lesson. Number 1. Ikaw ba ay nasa pamilya? Ikaw ay nanay. Ang gulo-gulo ng pamilya namin. Or maybe di ka nanay. Pero ang pamilya nyo, extraordinary pagdating sa komplikasyon at problema. Number 1, don't lose hope. Don't lose your hope and joy. Hindi ibig sabihin na ganyan ng pamilya mo ay wala nang mangyayari sa iyo na hindi na makikita ang kalawalatian ng Panginoon sa iyong buhay. Kaya huwag mong hayaan. I'm not saying na huwag kang malungkot, pero huwag mawala ang pag-asa mo at huwag mawala ang joy mo. Huwag mong hayaan na manakaw ang joy mo dyan. Huwag mawala ang iyong pag-asa at kagalakan. So, paano ang isang nanay or kahit sino man na nasa isang komplikadong sitwasyon ay hindi dapat mawala ang hope and joy ng kanyang buhay. Well, ito, yung mga nagkasabi, Pastor, kung talaga mabuti ang Panginoon, bakit niya hinayaan mangyari yung masasamang bagay sa akin? Diba? That's a fair question, But, thank you. May istro pa. Pero alam niyo mga kapatid, tama yung sinabi ni isang pastor Yung tanong na yon ay yung ganun sitwasyon na pinapahintulutan to ng Panginoon, hindi dapat yan maging dahilan para ma-discourage ka pagdudahan mo ang Panginoon. Huwag mo sabihin na, bakit niya pinapayagan to? Kundi siya pala ang nagpapahintulot nito. So bakit di dapat mawala ang hope mo, ang joy mo, sa kabila ng sobrang komplikadong sitwasyon sa iyong pamilya? Point A, kasi ang Diyos ang nagpapahintulot ng iyong komplikadong hamon sa pamilya. Ibig sabihin, dumaan yan sa puso, yan ay galing sa puso ng Diyos mo na nagmamahal sa iyo at may magandang plano sa iyo. Kasi kung galing yan lang kay Satanas yan, ay diyan ka na talaga ma-discourage ka na. Pero salamat sinasabi ng Bible na lahat ng tukson dumarating sa atin, alam natin may pahintulot ng Panginoon. Lahat ng burdens na dumarating sa buhay natin, ay pinahintulot ng Diyos. I'm not saying na siya ang dahilan kung bakit nagkasala sila ng adultery, ng setup ng family. But I'm saying, siya ang Panginoon po, ang nagpapahintulot ng mga ito. Tignan niyo po, di ba, 3 beses sinabi sa text natin na walang anak si Hannah. 2 beses sa 3 na yon sinabi na dahil sinaran ng Diyos ang kanyang may bata. Sa Panginoon ito So, nandun ang pag-asa mo na yung mga problema sa buhay mo, yung komplikasyon sa pamilya mo, pinahintulutan ng Diyos yan. At merong plano ang Panginoon sa iyo. Ilang application. Your suffering or difficult situation, hindi iyan random. Huwag mong sabihin, napakamalas ko naman sa lahat ng pamilya na pwede akong lumabas. Dito pa ako lumabas. Alam mo na pati yan nasa kontrolado ng Panginoon. Hindi ka biktima ng sirkumstansya. Yung nangyayari sa iyo ay pinahintulutan ng iyong nagmamahal, mabuti, marunong, makapangyarihang Diyos. Nandun ang pag-asa natin. Hindi tayo nagsasuffer ng walang dahilan. Sabi sa Romans 8:28, di ba? Lahat ng mga bagay, hindi sinabing for good things. Nag-work out sa buhay mo. All things, di ba? Work together for our good. All things. Even the bad things na ayaw natin, hindi natin pipiliin for ourselves. Pati iyon, gagamitin ng Panginoon
For your good. What's the good? Na tayo po yung mag-iayon sa larawan at wangis ng Panginoon. So, hindi sayang ang pain. Nasa iyo na kung sasayangin mo. God has a purpose. So, pwede kang magkaroon ng hope and joy dahil alam mo na hindi kung kani-kanino galing yung nangyayari sa buhay mo. Na ang Panginoon po nagpapahintulot niyan, mga kapatid. Sabi nga ni Job, tatanggapin lang ba natin ang mga mabubuting bagay sa kamay ng Panginoon? Pagtiwalaan natin siya, mga kapatid. Noong sarap isipin ha, yung komplikasyon ko sa pamilya, of course, meron silang responsibility. Of course, may mga choices na naging dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Pero at the end of the day, ang power ng Panginoon, ang wisdom ng Panginoon overrules ang lahat. Siya ang may control ng lahat ng ito. At alam mo na yung isang bagay na mahirap para sa iyo ay pwedeng gamitin ng Panginoon para sa ikabubuti mo. Nandun ang pag-asa mo. Hindi ka parang pinaglalaruan ng hangin. May plano ang Diyos sa iyo. We can maintain our hope and joy sa kabila ng mga problems, sa family complications. Point B. Kasi, medyo mahaba yung points natin dito, no? Good things can come out of a dysfunctional family when we live by faith. Isipin mo yung sitwasyon ni Hana. Ang hirap nun, di ba? Pero, mula dun sa ganun sitwasyon, sobrang hirap ng kanyang dinala, nanalangin siya. Abay, yung pagtugon ng Panginoon sa kanya, hindi lang para sa kanya, kung hindi para po sa bansang Israel at sa fulfillment of the plan of God. Ang mga mabubuting bagay maaari magmula sa isang magulong pamilya. Kapag tayo namumuhay sa pananampalataya, ano bang kaguluhan meron ka? Pastor, di ko maisip paano magiging maganda. But si Hana ba, naisip niya yun? Naisip ba niya na magkakaroon siya ng anak na magiging leader ng Israel? Alam mo, yung komplikadong sitwasyon mo sa pamilya, hindi yan naglilimita sa kapangyarihan ng Diyos. Yung ating messy family life, masalimuot na family life, ay pwedeng maging entablado ng Diyos para ipakita ang kadakilaan niya, para ipakita ang kanyang kayang gawin, kahit sa buhay ng mga tao merong broken family. If you will trust the Lord. So, all is not lost. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pastor, kung pamilya ko, Pastor, kung isa sa pelikula to, talagang kita talaga to, Pastor. Huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi pwedeng magmula ang isang magandang bagay kahit sa magulong pamilya. Magtiwala ka sa Panginoon. So, kaya ang goal natin, maganda man ang pamilya mo o hindi, is to glorify God. Lord, eto ng sitwasyon ko. Isa kang nanay, ito na yung asawa ko. So, hanapin mo ang paraan to give glory to the Lord. Ask the Lord to help you. Mag-glorify. Magkaroon ng tamang response sa iyong sitwasyon. Next, bakit pwede ka magkaroon ng hope? Hindi mo wala ang joy mo. Kahit na dysfunctional o kahit na complicated ang iyong pamilya. Kasi, point C, kahit nasa kaguluhan sa pamilya, patuloy na isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang mabuting plano. Hindi na didelay ang plano ng Diyos dahil sa mga komplikasyon natin sa pamilya. Bagkus, tatapwat, ginagamit ng Diyos yung mga problema na yon to accomplish His very purposes. Isipin mo, gaya ng Panginoon, biruin mo, mula sa ganung sitwasyon na problema, natuloy tuloy pa rin ang plano ng Diyos. Ang Panginoon hindi siya nag-step back. Sabi niya, teka muna, ano bang magandang plan B rito? Tuloy-tuloy lang ang Panginoon. Excuse me. At kahit na magulo ang pamilya mo, magulo ang asawa mo, magulo ang mga anak mo, komplikado ang relasyon mo sa mga in-laws, pwede pa rin ma-accomplish ng Panginoon ang plano niya sa personal life mo. Just remain sa kalooban ng Panginoon.
And hindi pa doon. Minsan kasi tayo, pinanganak ako, mga 79 ako pinanganak, 79, so mga 80s, ganyan. Parang isip mo, doon pala nagsimula ang mundo nung pinanganak ka, di ba? Pero hindi. Ang realidad ay mas malaki pa kasi sa iyong personal na buhay. At ang plano ng Panginoon, hindi lang yung sayo, kundi may pangkalahatang plano ang Panginoon. Ang sarap isipin, yung magulo kong pamilya, kung ako'y magtapat sa Panginoon, pwedeng gagamitin ng Panginoon yan, not just to accomplish His purpose sa buhay ko, but to accomplish His purpose sa mundo. Paano mangyayari yun? I don't know. Hindi ko alam. Pero ang alam ko, patuloy ang plano ng Panginoon. Hindi na re-reschedule ang plano ng Diyos. Hindi na popostpone ang mga deadlines ng Panginoon. Patuloy ang Panginoon sa kanyang ginagawa. Masarap isipin, no? With all of the imperfections ng pamilya natin, not to mention our own imperfections, pag patuloy tayo sa Panginoon, gagamitin ng Panginoon yan to accomplish His plan sa world. Minsan, parang di natin makita yun, di ba? Parang wala namang kahinat ng itong nangyayari sa akin. Nagkatapat ako sa Panginoon, pero parang wala naman nangyayari. It doesn't make any difference kung magtapat ako o hindi. Parang wala naman. Parang nalala mo yun, naglilinis ka ng bahay, di ba? Nasa mo yun. Noong pandemic, wala kang magawa, di maglinis ka ng bahay. Diba? Meron ka na routine. No? May simula, siyempre. Pag simula, parang wala nangyayari kasi doon ko pala sa sulok-sulok na yun. Pero, inisip ko na lang na, pag pinunasan ko tong part na to, marami pang pupunasan, pero it's doing something. Maybe maliit, but it's getting there. Yung crucifixion, parang isipin mo, parang defeat, di ba? But that became our only hope. Yung crucifixion. Sa Acts, persecution, akala mo, yung mga tao doon, sila ay lumabas sa Jerusalem, Kasi may persecution, may namatay, si Stephen. But, yun ang ginamit ng Panginoon para matupad yung kanyang plano to spread the gospel, not just in Jerusalem, but also in Samaria, in Judea, and the uttermost part of the earth. So application, huwag mawala ang hope and joy mo, manatili kang tapat sa Panginoon. May patuloy na kumikilos ang Diyos sa buhay mo, kahit na ang pamilya mo ay magulo o hindi man. So, paano ang response natin sa family problem? One point na yan. Last point na tayo. How should we respond sa family problems? Or ikaw isang nanay, bigat ng sitwasyon mo. Nalala niyo yung tema natin, di ba? Pagkatiwala mo ang iyong hamon sa pamilya na komplikado, sa Diyos na nakikinig o tumutugon ng iyong panalangin. Okay? So, nakita niyo naka-record dito, anong ginawa ni Hannah nung nandun siya sa tuktok ng kanyang discouragement at disappointment? Yun na nagtulak sa kanya para lumuhod, manalangin sa Panginoon. Diba? So, ano ang gusto ng Panginoon na gagawin natin kapag titignan mo yung pamilya mo, wow, sobrang komplikado ng sitwasyon, anong gagawin mo? Manalangin ka. Last point. Second point. Harapin ang mga mapapait na sitwasyon ng taimtim na panalangin. Face bitter circumstances with fervent prayer. Napakahirap na sitwasyon niya, di ba? Pero nanalangin siya sa Panginoon. So, ano bang mapait na sitwasyon mo sa family ngayon? The Lord knows. Ikaw, alam mo. Anong gagawin mo? Lapit mo sa Panginoon. Hindi biro ang nangyari kay Hannah. Hindi biro yung ganun sitwasyon, Pero nilapit niya sa Panginoon. Kasi, pag nagmukmuk ka, tatagang mo lang problema mo. Pero pag lumapit ka sa Panginoon, maranasan mo ang pagkilos ng Lord sa buhay mo. Point A. Praying is God's desired response for us in times of difficulty. Yun ang gusto ng ano bang kalooban mo sa akin, Panginoon, ngayon ako'y nagdurusa? Mag-pray ka. Maliwanag yan. Kalooban minsan nalilito tayo, di ba? Nalilito tayo kung anong gagawin natin. And understandably, because minsan sobrang komplikado ng mga sitwasyon. Pero ito, wala nang kalituan dito, maliwanag dito. Kalooban ng Diyos, pag ikaw ay nasa panahon ng discouragement at kalituhan, disappointment, manalangin ka.
Ano tayong example dito? That reminds us of ano ba? Di ba Philippians 4? Diba? Huwag mabalisa sa anumang bagay. Di ba? Sinabi doon eh. Kundi, ayan, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Di ba? Yun ang sinasabi ng ano. Si Hannah ang example ng verse na yan. Kasi, bakit pinagtapat dito yung pag-alala at saka prayer. Pag-alala, prayer. Panalangin, saka pag-alala. Kasi, madalas tayo napupunta rin sa pag-alala. Yun ang tendency natin. But ang sabi ng Panginoon, lahat ilapit mo sa Panginoon. Eh. Walang alalahanin na maliit o sobrang laki na hindi mo pwedeng ilapit sa Panginoon. In everything, sabi, let your request be made known unto God. At because itong kalooban ng Panginoon, isang way para mapasaya mo ang Panginoon kahit na nagdurusa ka, manalangin ka. That glorifies God because that is God's will for us. At totoo lang minsan, di ba? Kung mag-i-honest tayo, minsan, yung mga mabigat na problema sa buhay, yung mga problemang di mo masolusyonan, yan ang nagdadala sa atin minsan para bumalik tayo sa ating prayer closet. Para bumalik tayo sa ating prayer time. Alam nyo, kung meron tayong isang bagay na ipagkapasalamat sa Panginoon, yung mga challenges sa buhay, yung mga difficulties sa buhay, kasi kung wala yan, maniwala ka, baka hindi na tayo mag-pray. Baka hindi na tayo umasa sa Panginoon. Ay, alam natin ang puso natin, mga kapatid. Kapag payapa ang lahat, nag-relax tayo spiritually. So praise the Lord sa mga nangyayaring komplikasyon sa pamilya natin kasi yan ay isa sa mga sanhi para tayo po'y manalangin sa Panginoon. Yan ang mga bagay na nagpapaalala sa atin na ang katugunan sa mga pangangailangan natin ay hindi automatic. Yan ay inihingi sa Panginoon. Totoo na part ng plan ng Panginoon ay mag-provide ng leadership, di ba, sa Israel. Plan ng Panginoon yan. Although, di ba, parang sabihin mo, Pastor, di ba, humingi sila ng hari. Ang ganong hari nila ang Panginoon. But, plan ng Panginoon, magkaroon sila ng hari kasi Deuteronomy, may mga batas dun eh, kung anong gagawin niya pag may hari na kayo. Mali lang ang timing nila at pamamaraan nila. So, it's a plan of God all along, magkaroon ng hari. And of course, si Samuel yung gagamitin ng Panginoon. Pero, isipin mo, ginawa ng Panginoon, in-execute ng Lord yung plan na yon bilang tugon sa prayer. Partly, bilang tugon sa prayer ng isang babae na basagang heart. Point B. Hanggang silang tayo, point B. Sabi yan, isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang mga layunin sa pamamagitan ng pagtugon sa ating mga panalangin. Akala kasi natin minsan na walang mga pamamaraan ng Diyos. Gagawin niya lang yung mga gusto niya. Sige, gagawin niya yan. No. Kung titignan mo sa Bible, kontrolado ng Panginoon lahat. At lahat ng plano niya matutupad. Pero part ng plano niya, mag-pray tayo. Sabi nga ng iba, Pastor, kung alam na ng Lord lahat ng gagawin. Kung nakatakda na pala lahat ng gagawin ng Panginoon, ba't pa natin kailangan mag-pray? Sagot, number 1, kasi inutusan tayo mag-pray. Sagot, number 2, kasi nakita natin sa Bible, part na isila sa katuparan o ginagawa, ina-accomplish ng Diyos yung kanyang mga plano bilang tugon sa panalangin ng kanyang mga anak. That's God's way. Nakita niyo yan kay Jesus Christ, di ba? Sinabi niya sa mga alagad niya, manalangin kayo, anumang bagay na hingi niyo, bibigay ko sa inyo. In the context of serving Him. Bakit hindi na lang bigyan ng Panginoon lahat ng kailangan nila as they serve the Lord? Well, because that's God's way. Yung mga kailangan mo mapapasayo if you ask from God as you serve Him. Example nito, yung sinabi ng Panginoon sa mga nabihag sa Babylon. Ganong katagal sila magstay sa Babylon? 70 years. Yung iba, nakikinig sa mga false teachers, hindi, about din 2 years lang tayo dito.
Kaya ang Panginoon, nagbigay ng mensahe through Jeremiah, sabi mo sa kanila, magtayo na kayo ng pamilya nyo dyan, magtayo na kayo ng bahay nyo dyan, maging mabuting mamamayan kayo kasi dyan kayo 70 years. Pero sabi ng Panginoon, I will restore you. And in that context, tignan nyo, Jeremiah 29:12, tingnan nyo sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, in 70 years babalik kayo ha, pero tignan nyo to. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at didingin ko kayo. Hindi na sinabi ng Panginoon, 70 years, matik yan, babalik kayo dyan. No. You will pray. Okay, pray kayo, sasagutin ko yung prayer nyo. That's how I proceed with my plan, sabi ng Panginoon. So, tignan mo to ha. Isang way, pagtingin mo sa prayer mo, prayer life mo ay ganito. Yung mga panalangin mo, handa ba kayo dito mga kapatid? Ang mga panalangin natin ay bahagi ng pamamaraan ng Diyos para isakatuparan yung kanyang mga purposes, not just sa buhay natin, but sa mundo. I don't know paano yung pag-pray ko sa pamilya ko, sitwasyon ko, makakontribute sa plano ng Diyos sa mundo. I don't know that. And it's not my responsibility para alamin yung detalye nun. But I know na as we pray, ginagawa ng Diyos yung kanyang mga plano. Hindi sayang ang prayer mo. Our prayers matter. No? Alam mo ba na yung value ng prayer mo, it goes beyond sa personal life mo. Yung value ng prayer mo, hindi mo alam kung hanggang saan dadalhin ng Diyos yung kahalagahan ng prayer mo, yung sagot niya sa prayer mo. Di ba pag naghagis ka ng bato sa ilog, gumagano yan, di ba? Yung may ripple yan, di ba? May bilog na gumagano, palaki ng palaki. O yung tiny prayer mo, dahil sa namoblema ka sa pamilya mo, bigay mo sa Panginoon, hindi mo alam kung saan mag-e-echo ang resulta ng sagot ng Panginoon sa iyo. Your prayer matters. So, nung natapos siya ibuhos ang kanyang puso sa Panginoon, nalala niyo yun? 1 Samuel 1:18, sa bandang huli, sa gayoy nagpatuloy sa kanyang lakad ang babae at kumain at ang kanyang mukha ay hindi na malungkot. Nung time na yon, nagkaroon na ba siya kagad ng anak? Yes, no? Pares pa din. Nung time na yun, may narinig ba siya na boses na, okay, Hana, magkakaroon ka ng anak next. Same situation. Same situation, pero iba na ang heart. Kita mo? Last point. Hindi man palaging nababago ng panalangin ng ating sitwasyon, ngunit hindi ito nabibigong bumago sa ating puso. Nakita mo itong tao ito. Sobrang inis, sobrang discouraged at disappointed. Hindi na siya makakain ng steak. Pero nung nanalangin siya, ibig sabihin, nung pinagkatiwala niya sa Panginoon ang bigat ng kanyang puso dahil sa komplikasyon na meron sila sa pamilya, kumain na siya. At nakita na sa kanyang countenance yung change sa kanyang heart. Remember sa Bible, huwag kang mabalisa sa anumang bagay, kundi lahat ng bagay, lapit mo sa Panginoon at ang kapayapaan ng Diyos ang magbabantay sa iyong isip at puso. Right? Diba? Yun ang sinabi sa Philippians 4:6 and 7. Alam nyo, tayo rin ang dahilan kung bakit nananakaw ang ating hope and joy. Because hindi natin nagtiwala sa Panginoon through prayer. Na minsan may mananalangin pero balisa pa rin. But what the Bible tells us, if we trust the Lord, it does something to our heart. No? So, ipagkatiwala mo sitwasyon mo sa Panginoon. Walang masama mag-request, Lord, sana ganito mangyari, sana ganyan, but still subject sa kalooban ng Panginoon. So, ano man ang iyong burden, ang concern mo, ilapit mo sa Panginoon. Kasi hindi man niya mabago ang sitwasyon mo, may iba ng disposisyon mo sa buhay. May iba ang puso mo.
ipagkatiwala ang iyong mga komplikadong hamon sa pamilya sa iyong Diyos na tumutugon sa panalangin. Merong isang theologian, about 400 years, simula nung namatay si Jesus Christ, si Augustine. May mga sinulat siya na ginagamit din ng Catholics, ginagamit ng mga Protestants. Isa sa mga nasulat niyang kilala, yung Confessions, The City of God, at saka yung On the Trinity. Naging theologian ito. Pero alam niyo ba itong taong ito? Bago siya nagpatuloy sa Panginoon, kilala sa Panginoon, siya po ay namuhay ng napaka-immoral na buhay. Pero meron siyang nanay. Ang pangalan ay si Monica, na Christian. Nakikita niya yung anak niya, napaka-rebelde. Pray niya sa Panginoon, yung anak niya. Nakita niyo yung anak niya, iba yung hinahanap, hindi sa kalooban ng Panginoon. Patuloy siyang nanalangin na maligtas yung anak niya. Iniiyak niya ito sa Panginoon. Sa kanya, yun ang sitwasyon niya. Anak ko, papaliwara. Sobrang desire niya yung anak niya mapunta sa Panginoon. Sinusundan niya. Pupunta sa iba't ibang lugar yung anak niya kahit medyo malaki na. Sinusundan niya. Hindi lang sinusundan ng panalangin, sinusundan ng paa. Sa iba't ibang cities. Pero alam niyo, yung panalangin ng nanay na to for many years, hindi naging baliwala. Kasi naligtas yung anak niya. And later on, ginamit din ng Panginoon to debate sa mga tao na nagkakalat ng false teaching. So it was God's plan all along to save si Augustine. Pero part ng pag-accomplish ng Panginoon sa plan na yun was a praying mother. Ang nalangin na nanay sa kanya. So mga nanay na nandito, I don't know gaano ka-komplikado ang sitwasyon niyo sa family. But ano man yan, ilapit mo sa Panginoon. Ilapit mo sa Panginoon, nakikinig siya, tutugon siya. Makikita mo, di man magbago ang sitwasyon nyo, babaguhin ng Diyos ang heart mo. Tayo mga nandito, maybe nakapaisip ka na, o nga, pastor, ang pamilya ko, mahirap talaga ang sitwasyon namin. Well, huwag kang mawalan ng hope. Huwag mong hayaan may umago ng joy mo kasi pwede mong ilapit sa Panginoon ano man ang iyong kabigatan. Tayo po'y mag-pray. Lord, we thank you sa God's Word namin na pangaral sa amin at nanalangin kami na gamitin niyo po ang mga sandaling ito to help us respond as part of our worship sa amin po mga napakinggan. Habang tayo nakayot nakapikit, mga kapatid, ito ang time na tayo tutugon sa Panginoon. Kung tayo po ay may mga magulang o ating pamilya na sa mabigat na sitwasyon, let's pray for our family right now. Maybe kailangan ma-save si tatay, si anak, si bunso, si ate, kuya. Maybe kailangan na mag-grow spiritually. Maybe may special need. Maybe may mga problema sa in-laws. Now is the time to pray sa Panginoon. Isang nanay na nabibigatan sa mga pasanin sa pamilya, this is the time na manalangin tayo sa Panginoon. Tumayo po tayong lahat bilang response natin sa message, bilang part of our worship, manalangin tayo sa Panginoon. Maybe ang prayer natin is to ask the Lord sa grace, makayanan natin ang sitwasyon natin, or maybe a specific request na sa iyong palagay tutugon sa isang special need sa iyong pamilya. Now is the time. Pray sa Panginoon. Huwag mong hayaan ng iyong complicated family challenges ang kumuha ng iyong hope and joy. Entrust ang iyong kalagayan pamagitan ng pananalangin sa Diyos na tumutugon ng prayers. Let's respond isang stanza of music as we pray together mga kapatid, and then I'll close in prayer.
tayo po'y mag-pray. Lord, salamat po at hindi po kailangan na mawala ang aming pag-asa at kagalakan sa kabila ng aming mga hamon sa pamilya. Dear God, nilapit ko po sa iyo ang aking pamilya at ang bawat pamilya na represented ngayong umaga. Lord, pakitulungan kami sa aming po mga pangailangan, sa aming mga kahirapan, mga relationship challenges, mga financial needs, at samot-saring mga problema. Lord, wala naman po kami ibang malalapitan. Salamat po dahil kayo po ang Diyos na nagmamalasakit sa amin at nakikinig po sa aming mga prayers at gagamitin mo, Panginoon, ang aming mga prayers, hindi lang para tupadin ang plano mo sa aming personal na buhay, kundi upang ang iyong kalooban ay patuloy pong umusad, ang iyong kaharian ay lumaganap. Salamat, Lord. Ito po aming prayers in Jesus' name. Amen. Tayo po'y manatili nakatayo.